Unang-una po sa ating balita, muling naglungsad ng panibagong airstrikes ang Israel at Amerika sa Iran. Pinulanan po ng bomba ang iba't ibang target sa capital city na Tehran. Pati po ang Lebanon, nakuta ng kaalyado ng Iran na Hezbollah ay hindi nakaligtas sa pambobomba. Sa tala po ng Al Jazeera Network, higit 800 na ang namatay sa buong Middle East nang dahil po sa bakbakan. Pinakamaraming namatay sa Iran na halos 800 na. 4 na po naman sa Lebanon habang 11 sa Israel. Sa kaugnay na balita, mahigit 1,000 OFW na humihingi ng tulong sa gobyerno para makauwi sa bansa. Bunsod ng bakbakan pa rin sa Middle East. Sa datos po ng OWA, nasa 1,189 ang mga Pinoy ang gusto ng ma-repatriate. Pinakamarami po sa kanila ang galing sa Bahrain, Abu Dhabi, Dubai at Qatar. Ayon naman sa Department of Migrant Workers, wala pa silang mass repatriation na gagawin sa ngayon, lalo't pahirapan pa ang pagkuha ng flights dahil nga sa pagsasara ng mga airspace. Gayunpaman, pinaplano na raw ng gobyerno ang paglikas sa mga apektadong Pinoy. Samantala po naman, formal na pong inideklara ng House Committee on Justice na sufficient po in substance ang dalawang impeachment complaint laban sa kay Vice President Sara Duterte. 54 po na mga kongresista ang bumoto pabor habang ang nag-iisang congressman from Quezon City na si Bong Suntay ang siya lamang tumutol. Binigyan po ng 10 araw ng komite ang kampo ni VP Sara o bibigyan ng 10 days ang kampo ni VP Sara para magkomento sa naturang mga reklamo. Pero ang sabi po ng kampo ng bise, ang lahat ng ito ay pag-aaralan pa daw. Sa iba pang balita, naghain naman ng reklamo sa Department of Justice si National Security Advisor Eduardo Anio laban sa 18 bagman di umano ni Zaldico at iba pang mga personalidad. Kaugnay pa rin po yan sa pagdawit sa kanya sa mga nakatanggap daw ng male-maletang pera bilang kickback sa flood control projects. Kasama rin sa asunto sina dating Congressman Mike Defensor at maging ang abogado ng mga nagpakilalang ex-Marines sa si Attorney Levy Baligot. Reklamong unlawful use of means of publication and unlawful utterances na nasa revised penal code ang inihaing reklamo ni Anyo. May mga isusunod pa raw na isasampang kaso si Anyo laban sa grupo. Pero tumanggi na munang magsalita ang mga inireklamo habang inihahanda pa ang kanilang magiging opisyal na pahayag sa issue. Nagsorry po naman daw si Quezon City Congressman Bong Suntay kay Ann Curtis kaugnay po sa malaswang pahayag niya umano tungkol sa aktres. Umani po ng katakot-takot na batikos mula sa iba't ibang grupo at mga personalidad ang naturang kongresista nang ikwento niya sa pagdinig po sa kamera ang kanyang malikot na imahinasyon ng makasalubong niya sa isang mall ang aktres. Sa isa pong ambush interview kahapon, nanindigan po ang congressman na walang mali siya sa kanyang sinasabi. Taken out of context lamang daw ang kanyang pahayag. Gayunman, humingi siya ng paumanhin sa aktres at sa lahat umano na nasaktan sa kanyang mga sinabi tungkol sa kanyang imahinasyon. At siyempre naman po ngayon. Ito muna ang kanyang pahayag. Nagsisisi ako na may nasaktan mga kababaihan because that was never the intention. Nasaktan, hindi tayo ng dispensa. Miss Ann Curtis rin, kung nasaktan siya, hindi ko ang normali si Internet. Isa lang ang tutulong na sinabi ko ang ganda-ganda niya. At yan po ang tinig ni Quezon City Congressman Honorable Bong Suntay. Samantala, tiyempo naman po ngayong Women's Month, mga kapatid. Naglabas po ng survey ang Social Weather Station o SWS kaugnay nga ng papel nating mga kababaihan sa lipunan. At base dito, maraming Pilipino pa rin ang naniniwalang dapat daw ay nasa bahay lang ang mga babae. Sa survey, higit 80% ang naniniwalang trabaho pa rin ng mga lalaki ang kumita ng pera, habang pagbabantay naman sa bahay ang tungkulin ng mga babae. 8% lang ang hindi sumang-ayon habang 9% ang undecided. Sa pahayag naman sa karamihan sa mga babae ay may gustong manatili sa bahay at mag-alaga ng anak, 75% ang sumang-ayon habang 14% ang nag-disagree. Kung tatanungin naman ng respondents kung maghihirap ang isang pamilya kung may full-time job ang isang nanay, 51% ang sumang-ayon habang 36% ang tumutol dito. Isinagawa pong survey noong November 24 to 30 taong 2025 sa 1,200 adults nationwide at may plus-minus 3% sampling error margins. Ano daw sabi?
Ang sabi, naniniwala na dapat kaming mga babae daw, mas marami daw ang sumagot sa survey na kaming mga babae ay dapat nasa bahay lang at nagbabantay ng mga bata. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!